bang na hindi gumastos ngayong unang buwan ng taon? Ako kaya ko. Ikaw kaya? Kaya mo? Yung tips na maibibigay ko sa inyo para makapag-ipon kayo. Hindi man biglaan, paunti-unti, kaya po natin mag-ipon. Maliit o malaki ang ating sahod, kaya po natin gawin yun. Basta meron lang tayong disiplina sa ating sarili at marunong mag-budget. Huwag po natin kakalimutan ang mag-budget kasi yan ang pinaka-importante sa lahat, ang budget plan at disiplina. So, para hindi ka makagastos ng malaki ngayong 2024 sa unang buwan, i-focus mo yung sarili mo sa pag-iipon mo na. Mahilig kang bumili ng mga damit, gabay, itong buwan na to, magpahinga ka muna. Kung every Sunday ang off day mo, siguro pagkain lang muna ang gastusin mo. Subukan mo na gawin. Kasi kapag hindi mo ginawa, hindi mo malalaman kung kaya mo na hindi gumastos. Ako kaya kung hindi gumastos ng malaki, pwedeng pagkain lang at easy-link. Pwedeng pagkain lang. Kasi ang ginagawa ko, kung wala akong importante na gagawin, hindi po ako pupunta ng Lucky Plaza. Pag sahod ko, saka ako pupunta. Or kung may importante akong aasikasuhin sa bangko, na sa Lucky Plaza lang matatagpuan, doon ako pupunta. Pero kung hindi importante, nandito lang ako sa punggol nakaupo. So, ang gastos ko, pagkain lang. Kaya po natin gawin ang makapag-ipon. Bawasan lang natin yung paggala. Kasi kahit sabihin natin na easy link lang yan, malaki din pag naipon mo. Imaginein mo yung 4 Sundays. Ang iba mayroon pang public holiday. So, ang 4 Sundays na yun, doon pa lang sa papunta pa rito mo. Buti kung isang place lang ang pinuntahan mo ay kung marami. Siyempre, malaki rin ang magagastos mo sa easy-link mo or pamasahe mo. Kaya minsan, hindi tayo nakakapag-ipon kasi mas ginugusto natin yung unahin yung pag-enjoy. Tapos, pag yung kailangan mo ng biglaan, nga ka kasi hindi mo alam kung saan ka tatakbo para makahiram. Lahat na lang ng nagpapahiram na alam mo, i-message mo. So, ang iwasan mo yung pagbili mo na ng damit. Pangalawa, bawasan ng gala at ang kailangan lang ang bilihin. Iwasan pa natin bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan para makadagdag sa ating iipunin. At saka yung mga apps mo na kung saan kapag nakita mo, para kang hinihypnotize, ayan, alisin mo muna pansamantala. Kapag medyo nakaipon ka na, nakaluwag-luwag ka na, saka mo ibalik. And then, mag-set ng amount na pag-iipunan mo para mas mapadali. Kasi kung alam mo, kailangan makaipon ako ng 60,000 in this year. Kung pupukos mo yung sarili mo doon, makakaya mo pag-ipunan yun. Lagi po natin na iisipin na kailangan nating mag-ipon para doon sa ating mga emergency fund. Kahit na hindi kalakihan, basta meron kang naitatabi just in case of emergency. Kasi karamihan sa atin, hindi po talaga nag-iipon. Kahit alam natin na kailangan natin na mag-ipon, pero hindi po natin ginagawa. So, ang emergency fund ay hindi po paghahanda doon sa kung ano man ang sabi nila, huwag ka mag-ipon kasi magkakasakit ka. Eh, paano nga kung bigla ka nagkasakit at wala kang ipon? Anong gagawin mo?
tatakbo ka sa kapitbahay mo, tatakbo ka sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, kung wala silang maibigay sa saman loob mo. So, kailangan mo talaga yung pag-iipon. Mag-set ka ng amount para mas mapadali yung pag-iipon mo. Yan ang pinaka-the best na maibibigay ko sa inyo na tips ngayong 2024. Iwasan mo muna yung magbili ng damit, magbawas ng gala, kasi kahit sabihin mo pakunti-kunti lang, malaki ang may tutulong. Mag-set ng amount sa iipunin mo para mas mapabilis ang pag-iipon mo. Kailangan nakapokus ka doon sa pag-iipon mo muna, hindi yung nag-iipon ka, papagawa ka ng bahay, mahihirapan ka mag-ipon. Kung halimbawa na gusto mo magpagawa ng bahay, siguro kailangan mo tapos nagpapaaral ka, kailangan siguro step by step ang gawin mo para hindi ka mahirapan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming OFW ang nalulubog sa utang, dahil doon sa pagmamadali nila na matupad ang kanilang mga pangarap na makapagawa ng bahay, magkaroon ng negosyo, at the same time may mga pinapaaral ng mga anak. Buti sana kung isa lang. Kung ako nga na isa lang noon, nahihirapan. How much more yung 2, 3, 4? So kailangan step by step natin gagawin yung mga plano natin para hindi po tayo masira sa ibang tao na pinagkakautangan natin, hindi po tayo mahihirapan. Kasi yan po ang nagpapahirap sa atin, yung marami tayong utang. Kaliwat kanan. Plus yung pinapagawa mo, plus yung pamilya mo. Kaya dyan tayo nakakapanloko ng kapwa natin dahil sa pagmamadali. Minsan nga yung ibang mga OFW nagnanakaw, tapos naglulon. Kaya minsan maraming OFW ang biglaang napapauwi dahil sa mga maling desisyon na ginagawa nila. Kaya sana in this video meron kayong matutunan. Huwag niyong kakalimutan lagi ha. Mag-set kayo ng amount ng iipunin ninyo at step by step lang ang pagtupad ng inyong mga pangarap at nang hindi kayo mahirapan. Hindi kayo mapapahiya sa tao, hindi pa kayo makakaperwisyo ng kapwa OFW ninyo. Kasi nga, ang pag-utang at hindi pagbayad ay nakakasira ng relasyon. Maging pamilya man, or kaibigan, or mga bagong kakilala. Minsan sinasabi pa nga ng iba na gusto mo makilala yung kaibigan mo, pahiramin mo ng pera. Diyan mo makikilala yung tunay na ugali nila. Which is true naman talaga. Na kapag pinahiram mo yung tao ng pera, doon mo makikita yung totoong ugali nila. Minsan, kapag siningil mo, nagagalit. Tapos, sila pa yung nagdidiman kung kailan sila magbabayad. Yan ang sakit ng mga OFW ngayon. Hindi man OFW, yan ang mga sakit nila. Kung laging ganyan ka, ay wala ng pag-asinso. Papayag ka ba na habang buhay, pabagal-bagal ang takbo ng buhay mo? O kung magagawa mo na rin lang ngayon, ay gawin mo na habang may panahon. Huwag nang ipagpaliban. Sana'y iwasan pang sabihin na bukas na lang. Kung kaya mo magbayad ngayon, bakit ipagpapabukas mo pa? Bayaran mo at nang makaulit ka. Di ba dapat ganun? Para walang nasisirang pagkakaibigan or yung sa pamilya natin. Hindi dapat humantong sa samaan ng loob or pag-aaway dahil lang sa pera. Kaya dapat marunong po tayo magbayad na hindi po tayo nagpapabukas doon sa
nakatakdang usapan ninyo. Marunong ka mangutang, marunong ka magbayad. God bless and thank you for watching everyone!